Ko, eto ngayon mga kababayan ang hindi matanggap-tanggap ng mga DDS. Itong buwelta ni Sharon Cuneta kay Sara Duterte. Ano nga ba ang buwelta ni Sharon mga kababayan? Actually, hindi naman po ito, no? Hindi naman po ito bago. Kasi mga kababayan, kung naalala ninyo nung midterm election about sa senatorial race noong 2025, ay sinabi na din po yan ni Sharon Cuneta na nagsisi ba kayo na mali ang pinili ninyong Vice President? Sinabi na ni Sharon yan. Oo, syempre ngayon doon sa may Malacanang Gala na kung saan an evening with a star ba yun? Evening with a star ang pamagat ng stage. Basta Malacanang Gala na kung saan mga kababayan ay nagkataon na si Sharon Cuneta ay kumanta ng Bituing Walang Ningning at kaharap nga itong First Lady, First Family at ng Pangulo. So biglang nasabi ni Sharon doon na may President and may Vice President pero nag-iisa lang ang Vice President ko, yung date ko ngayon. Kaya, Sir President, mali is your choice, sabi niya. Buti nga hindi niya sinabing nagsisi ba kayo? Buti nga hindi sinabi ni Sharon. Tsaka natural lang yun mga kababayan, Diyos ko. Si Sara Duterte nga, nagmumura. Si Sharon pa kaya, na literal na totoo naman. Oh, totoo naman talaga na mali is your choice. Kasi bakit? May karapatan siyang sabihin mali ang pinili. Kasi nakita naman po natin mga kababayan kung ano po ang nangyari ngayon. Bakit? Tama ba? Tama ba ang pagpili ni PBBM kay Sara? Diba? Tanong ko kayo mga kababayan, tama ba ang pagpili ni PBBM kay Sara? Buti nga, hindi pa habang maaga pa lang, lumabas na ang tunay na kulay ni Sara. At least, hindi niya sinasakyan-sakyan si PBBM. At least, maaga pa lang, nabisto na siya. Kaysa naman sa magugulat ay bandang huli, siya pala ang di ba? Kaya tama ang sinabi ni Sharon. Mali is your choice, Sir President. So ito po mga kababayan, ipakita ko sa inyo yung naturang video na kung saan nagsalita po mismo si Megastar. Oo, tapos basahin natin yung article sa buong istorya na yan. Ito po yun. For you, especially the first song. This is what you requested for. I'm happy to be here, sir. And sir, I have only one Vice President there. My date tonight. Mali your choice, no? Sorry. Okay, let's move on. This is for you, especially the first song. Mama Jordan, This is what you requested for. I'm happy to be here, sir. And sir, I have only one Vice President there. My date tonight. Oh. So tama lang naman. Wala namang mali sa sinabi ni Sharon. Sabi niya, kasi binati niya yung mga nandoon, yung mga panauhin, kasi Malacanang Gala yan eh. Buti nga ganyan, may ganyan-ganyan eh. Panahon ni Digong walang ganyan. Puro lang mga Chinese ang nandyan, present at, Diyos ko, puro nga kondom yung bawat kwarto ng Malacanang. Speaking of kondom, totoo yan. So ngayon mga kababayan, syempre, inano lang ni Sharon na sa mga guest ngayon na nandito sa loob ng Malacanang, especially sa President, and my only Vice President is my date tonight, si Kiko. So, mali is your choice, no? Sabi niya. So, let's move on. Binawi naman niya agad. Alam niyo naman itong mga DDS, mga sensitive to, nang akala mo naman ang gaganda ng balat, mga kagiro naman, 'di ba? Ang sensitive nila, ang akala mo naman ay mga nakakaintindi, mga bobo naman. 'Di ba? Sa totoo lang mga kababayan, 'di ba? Oo, talaga namang mali, 'di ba? May mali ba? Ay mali ba ang sinabi ni Sharon? Totoo naman talaga, mali talaga ang choice ni PBBM. Kasi kung maalala nyo po ipaalala ko sa inyo. Si PBBM po mismo at si Amy ang lumapit para maging tandem nila si Sara. Hindi po si Sara ang lumapit kay PBBM. Kaya mali talaga ang choice nila PBBM. Tama si Sharon. Bakit? Back to the history tayo.
Si PBBM po ang lumapit kay Sara at kunin niyang tandem si Sara. Kaya mali ang choice ni PBBM. Hindi po si Sara ang pumunta para itandem niya si PBBM. Si PBBM ang pumunta sa kanila at si Amy para itandem si Sara. Kaya mali ang choice nila. Which is totoo naman. Bakit mga kababayan, hindi nyo ba nakikita yung mga consequences nung pagtandem nila? Hindi nyo ba nakikita ang pangyayari? So kung ganun po ay talagang naging bulag po tayo. Kung ganun po, hindi natin nakikita yung pangyayari sa ating bansa ngayon. Talaga namang totoo po. No? Itong mali ang pagpili ni PBBM para magkaroon ng katandem na, oh my God, it's traitor. Na? Traitor, alligator, terminator. Kaya ngayon mga kababayan, ito po yung buong detalye dyan. Basahin ko lang ha mga kababayan mula sa Abante Tonight article. Ito, mga kababayan. Totoo naman po talagang bakit? Uy mga DDS, huwag kayo magalit ha. Megastar Sharon Cuneta, inokray. Ayan na, ito. Inokray si PBBM. Mali choice mo sa BP. Mali is your choice. Biniro ni megastar Sharon Cuneta si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Evening with the Stars nitong Huwebes sa gabi ng Pebrero 12 tungkol sa maling pagpili nito ng Vice Presidente. Sa naturang event, hinarana ni Sharon ang Pangulo at ang First Lady Lisa Araneta Marcos ng kanyang mga hit song. Ngunit bago siya nagsimula, ibinida ni Sharon ang kanyang asawang si Senador Francis Kiko Pangilinan na tinalo ni Vice President Sara Duterte sa Vice Presidential race sa nakaraang eleksyong 2022. So, I'm happy to be here, sir. And sir, I have only one Vice President my day tonight. Hirit ni Sharon tungkol sa kanyang asawa. Mali your choice, no? Sorry? Okay, let's move on. Dagdag niya. Nagtawanan ang mga audience sa biro ni Megastar. So, totoo naman talaga. Alam nyo, sa mga hindi po nakakaalam, no, na kung bakit si Sharon ay malapit, no, kay PBBM. Ito po, bigyan ko kayo ng trivia sa mga hindi nakakaalam. Ninong po ni Sharon, si Apo Lakay, tatay ni Marcos Jr., ninong sa kasal nila ni Gabi. Yun po yun. Kaya, kumbaga, parang kinakapatid ni PBBM, no, itong si Sharon. Parang ganun ba? Sa Bisaya kasi sa amin, igso ang tawag dyan pag basta may tawag yan mga kababayan, parang kumbaga ano na sila kinakapatid. So, yun po yun mga kababayan, kaya medyo malapit sila. At saka, alam nyo sa totoo lang mga kababayan, politics is politics, personal life is personal life, and ganun lang yun. Diba? Alam naman po natin sa politika, parang showbiz lang din yan. So, ngayon, ito nga ang masakit mga kababayan, na ultimo ang mga DDS galit na galit. Sabi nga nila, nakatanggap, mga kababayan, nakatanggap nga ng masasakit, no, kabagis in Ilocano. So, mga kababayan, nakatanggap po ng iba't iba samut-saring reaksyon itong buwelta ni Sharon kay Sara Duterte na mali your choice, sir. So, mga DDS hindi nakatiis. Ang reaksyon nga ng ibang mga DDS vlogger, lalong-lalo na yung bakla doon na nagtakbo ng sahod ng mga DDS. Sabi niya, alam mo sa totoo lang Sharon, no? May comment dito si baklang nagtakbo ng sahod. Hanapin ko ha mga kababayan, wait lang. Ito siya. Ito po yung niya. Ito po siya. Yung reaksyon nila mga kababayan patungkol sa sinabi ni Sharon. Ito po ang kaniyang post. Mga kababayan, sa gala night ni Sharon sa Malacanang. So, ang reaksyon niya ay hindi po ito, iba po yung account niya. Kanina kasi mga kababayan, nabasa ko yung reaksyon niya. Ito po ang post niya. Sharon Cuneta, stop talking about tamang choice. Kung nakadalawang marriage ka na dahil aligaga ka, meaning mali-mali ang choices mo sa buhay. The audacity to preach about choices when in fact, ikaw mismo maraming mali, pati tono ng mga kanta mali. Yan po ang sabi ni Tio Moreno.
mga kababayan. So tigil daw ni Sharon yung mga salitang mali or tamang choice. Stop talking about tamang choice. Kung nakadalawang marriage ka na dahil aligaga ka, meaning mali-mali ang mga choices mo sa buhay. The audacity to preach about choices when in fact, ikaw mismo maraming mali, pati tono ng mga kanta mali. Ayan na tayo eh. 'Di ba? Alam niyo, sa totoo lang, ito kasing, napansin ko kasi mga kababayan, itong mga DDS, no? Truth hurts kasi. Ito kasi mga DDS, mga kababayan, alam niyo, para silang mga putakte. Diba? Alam mo, para silang mga bubuyog. Kapag binato mo, susugurin ka nila lahat. Ganyan sila ka-sensitive. Alam niyo, para silang higad, no? Hindi lang talaga parang mga higad talaga sila. Kaya nga, nakita nyo ang higad, ang dami nilang, alam mo yung tawag sa Bisaya, yung balahibo niya parang dapaw. Dapaw kasi sa Bisaya ang tawag dyan. Yung higad kasi, kaya maraming buhok kasi sensitive. Ayaw niyang madapuhan yung balat, kaya nagkaroon siya ng maraming buhok. Diba? Pastor Jeffrey Miglab, shout out po. Kaya sa totoo lang, mga DDS, tanggapin nyo po yung realidad. Mali naman talaga yung choice ni PBBM. At huwag ninyong sabihin na mali ang choice ni Sara. Si PBBM po ang lumapit kay Sara, hindi po si Sara ang lumapit kay PBBM para sa eleksyong 2022. Si PBBM ang pumunta, kaya mali po talaga ang choice ni PBBM. Mali po siya ng pinuntahang kandidato na itatandem niya sa kanya. Huwag nyo na pong ititwist, mga DDS. Huwag nyo nang baliktarin. Huwag nyo nang linlangin ang mga supporter na kapwa ninyong bobo. Si PBBM mismo ang pumunta ng Davao, mali siya ng pinuntahan. Tama yon sa sinabi ni Sharon. Mali ang choice ni Marcos. Bakit? Una, kung alam lang ni PBBM na ganyan pala ang ugali ni Sara, at kung alam lang ni PBBM na ganyan pala ang magiging vice-presidente niya, edi sana hindi na niya pinili yan. Edi sana si Kiko na lang ang pinili niya. Total, di ba? Total, kinakapatid naman niya si Sharon. Why not? Hindi naman kasi po pwede din na pipiliin ni PBBM si Kiko kasi nandyan naman si Lenny. Diba? Oo, yun po yun, mga kababayan. Kaya nga, mali is your choice. Diba, Ma'am Silpa Glory? Kay Sir Kendry? Oo, Diyos ko, mga kababayan. Diba? Mahirap, alam mo sa totoo lang, mga kababayan, mahirap kasi uminom ng kape kapag chocolate ang hinalo mo. Kailangan asukal. 'Di ba? Uminom ka ng kape, tas chocolate ang ibuhos mo, di lalong papait yun. Kailangan gatas or asukal ang ilagay mo para tumamis. 'Di ba? Kung gusto mong laging dilat ang mata mo, edi yung puro kape, walang asukal, at least hindi ka antokin. 'Di ba? Unless dilat ka palagi. Pero pangit po ang kahinatnan. 'Di ba? Isipin ninyong mabuti sa kape. Pag uminom ka ng kape, kailangan lagyan mo ng asukal para tumamis. Pero pag ang kape lagyan mo ng chocolate, papait lalo yon. Alam nyo ba ang consequences nun? Alam nyo ba ang pangyayari doon? Pagka sobrang pait na kape, dilat ka, masisira ang kalagayan mo, masisira ang buhay mo dahil sa pure kape ang ininom mo barako. Kapag walang asukal, dilat mata mo dyan. Kaya wala talagang patutunguhang maganda kapag hindi match. 'Di ba? Try mo magprito ng isda, tas tubig ang nilagay mo. Do you think mapiprito ang isda? Hindi. Ang mangyayari doon, magiging tinola siya. 'Di ba? Ganun 'yun. Kaya kung alam mo naman, 'di ba, na ganun talaga ang realidad, tanggapin niyo na. Huwag kayong magalit. Huwag kayong magalit kay Sharon Cuneta. 'Di ba? 'Di ba? Hindi talaga match. Kailangan kapag uminom ka ng gatas, hindi po pwede chocolate ilagay mo doon. Oo. Pag chocolate at gatas ang ilagay mo doon, di choco na gatas. Di anong lasa nun? Pait na matamis. Pero kung gatas yan, lagyan mo ng asukal, ay malamang sa malamang, matamis, lasang gatas. Di ba? Kasi mag-aaway yan eh. Try nyo i-mix ang toyo at mantika. Di ba? Naghihiwalay sila, dilaw at itim. Umibabaw lagi yung, pati ay yung mantika, yung toyo na sa ilalim, 'di ba? Ganun 'yun, mga kababayan. Ay nako, 'di ba? Ito na naman si Istagay. Ay, Diyos ko, Istagay.
Oh, meron na namang po si Istagay, mga kababayan. Ano to? Just in live ABS-CBN. Senator Vicente Soto block and arrest in NAIA Terminal 3. Ayan na naman kayo. Mga punyeta kayo. Pakalat na naman kayo ng fake news dito sa aking live. Bakit si Tito Soto tatakbo? At inaresto daw sa NAIA Terminal 3. Ano yun? Si Pokis? Di ba? Oh, hindi pa nga natanggap yung petisyon ninyo na i-contempt si Tito Soto tapos ngayon, di ba? I-arestuhin. Alam niyo itong mga DDS, tigil-tigilan niyo yan mga DDS, mga fake news kayo, mga animal kayo. Kaya nga walang nagbago sa buhay ninyo eh. Tignan ninyo, kaya hindi kayo nakamustang eh kasi mga bobo kayo eh. Di ba? Tigil-tigilan niyo yan. Kinasuhan daw nga. Diyos ko, huwag kayo maniwala dyan, Maria Fipalisok. Ngayong sinabing kinasuhan si Tito Sen, hindi nyo basta-bastang mapakulong eh. Hindi nga napakulong si, tawag dito, si Chis Escudero na napakadaming kaso. Tsaka saan naman pupunta si Tito Sen? Taga Cebu yan. Malamang kung aalis man yan, pupunta lang ng Cebu yan at matatakas siya ng ibang bansa. Diyos ko naman. Oh my God. Ay, naku, tigil-tigilan nyo yan. Nasaktan lang kayo sa sinabi ni Sharon na mali ang choice ni PBBM. Totoo naman talaga. Anong sabi ni First Lady Lisa? Bad shot ako dyan. Diba? Mali po talaga yung choice ni PBBM. Hindi po natin yan maitanggi, mga kababayan. Ba, Mamulait? Oo, Ma'am Silva Glory, Tita Gali Vlog, totoo yan, mga na yan, Diyos ko. Nasaktan sila sa sinabi ni Sharon. Hindi naman nila hindi nila matanggap-tanggap. Diyos ko, sino bang magsabi na hindi mali ang choice ni PBBM? Kahit ako putang ina, literal na mali, 110% maling-mali. 'Di ba? Mahirap talaga ipagsama ang Ilocano at Bisaya. Oo, wala talaga mangyari. 'Di ba? Walang mangyari. Biruin mo. Sige nga, subukan mong dininding nang ilagay mo pasta ng spaghetti. Sige nga, nakakita ba kayo ng dininding hinahaluan ng pasta ng spaghetti? Di ba wala? Saan ka nakakita ng talbos na kamote ang minix pasta ng spaghetti? Di ba? Diyos ko naman, mahirap yung ganun Oo, wala pa akong nasubukan, mga kababayan, na pasta ng spaghetti, hinaluan ng talbos ng kamote. Wala pa akong nakikitang ganun. Diba? Diyos ko naman, British accent versus Bisayang bulol. Talagang mali ang choice. Mahirap talaga, British accent combined in Bisayang bulol. Oh my God, Bisaya na nga, bulol pa. Biruin mo, yung pandesal, hindi ordinaryong palaman, tapos yung daing, sa Bisaya, tuyo. Alam ko naman na ang daing ay minarinit yan, binabad sa suka na may bawang at paminta. So, paano naging matuyo? My God! Diba? Itok-itok na naman, tapos I can't answer for that. Next question, please. Diba? Breaking news. Isang DDS nagbigti sa puno ng kamatis. Ay, nako. Kita nyo yan mga DDS, tanggapin nyo na masakit talaga ang katotohanan. Diba? Tapos, ito pa mga kababayan. Alam nyo, nabubuisit ako dito sa mga DDS. Alam nyo, mag-i-English ang mga putang ina. Yung mga bobo naman. Diba? Walang kwenta yung pag-i-English ninyo. Uy, kahit pa mag-British accent kayo dyan, American accent, Australian accent, or Italian accent, kung ang sinuportahan ninyo ay kriminal, walang kwenta yan. Diba? Huwag na kayo mag-English, mga putang ina nyo. Diba? Huwag yung gamitin. Galing-galing nyo mag-English, mga accent kayong nalalaman. Tapos yung sinuportahan ninyo, kriminal. Diba? Saan nyo dinala? Diba? Putang ina. Alam nyo, sa totoo lang, walang saysay. Diba? Kaya nga sabi ni Sarah, uy, bilyonaryo. Kada na lang content ninyo sa akin
Ang pangit ng mukha ko. Eh, hindi naman totoo. Kaganda-ganda ko kaya. Ito namang bilyonaryo, diyan na nga lang si Sarah bumawi sa ganda kasi bobo siya, hindi nyo po ginanda. Oo, ginawa nyo pang botya. Di ba? Oh, hindi nyo ba napansin? Si Sarah diyan na lang bumawi sa ganda kasi wala siyang utak. 'Di ba? Magagalit na naman mga DDS niyan. Diyan ako na nabubuisit sa mga DDS, yung mga nag-English ang mga putang ina, pero sa salitang kriminal sinusuportahan nyo pa. 'Di ba kita nyo? Mag-i-English ka. Oo, may mga verbatim ka pang binigkas diyan. Oo, may mga kung ano-ano pang mga salita na sinasabi. Tapos, yung sinuportahan mo, alam mo nang hindi makakalaya kasi libo-libo ang pinatay. Tapos paninindigan mo na matalino ka, putang ina ka. Di ba? Naisip nyo yan, mga kababayan? Ang mag-English ang mga putang ina. Katulad kay Tio, yung mga ganyan-ganyan daw, mga salitang ganun, di ba? May mga pamalalim-lalim na salitang English pa. Putang ina nyo! Ang kakapal ng pagmumukha nyo, mag-English kayo. Tapos ang sinuportahan ninyo, kriminal. Di ba? Okay na sana mag-English kayo, naiintindihan namin. Kung hindi kayo bobo, alam nyo kung bakit nasabihan namin kayong bobo, mga DDS? Alam namin na nasabihan namin kayong tanga? Kasi bakit? Alam nyo na sa sarili ninyo na si Digong walang kwenta, nakakulong hindi makalaya, pinagpilitan nyo. Diba? Tapos sasabihin ninyo, Tay, kami naman. Putang ina, hindi nga umabot 50,000 yung pirma. Di sana kung marami kayong DDS ngayon, di sana million yan. Biruin nyo. Hindi nga umabot 50,000 kaya hindi na nangyari sa signature campaign ninyo. Tapos yung sasakyan nyo pa, expired na yung yung rehistro, paso na. Diba? Putang ina, lahat na lang illegal Diba? British accent pa kay mga animal kayo. Tapos maghuhubad-hubad yan sila, magpo-post-post, maganda ang katawan. Aanin mo yung maganda ang katawan kung bobo naman yung may-ari ng katawan. Wala din kwenta, di ba? Alam nyo, sa totoo lang, ganito isa lang ang masasabi ko sa inyo. Di bali ng pangit, basta matalino. Kasi kapag ka bobo ka, maganda katawan mo, tas bobo ka, walang kwenta yan. Maganda boses mo, tas bobo ka naman, walang kwenta yan. Alam nyo, napaka-savage po talaga. Sa totoo lang, masakit man pero tanggapin nyo po. Mga kababayan, tanggapin nyo po ang katotohanan. Aanhin mo yung maganda ang katawan mo. Magaling ka mag-English. 'Di ba? Pero bobo ka naman. 'Di ba? Kita nyo yan? Oo. Diyos ko, magpo-post-post ka dyan. Ganong-ganong ka. Tapos, selfie-selfie ka. Matangos ang ilong mo. Tapos yung kaloob-looban, walang laman yung utak, diba? Diyos ko po. Tigil-tigilan nyo ako. Kaya tanggapin ninyo na ang sabi ni Sharon, mali ang choice ng Pangulo na namili siya ng Vice President na traidor. Diba? Masakit man pero totoo. Tanggapin nyo na mga DDS. Huwag po kayong masaktan. Huwag po kayong umaray. Totoo po yan. Kasi bakit? Wala po akong nakitang DDS na gumawa ng ikakabuti ng bansa. Lahat po kadalasang DDS, puro fake news, panira, kahihiyan ang dala. Tignan ninyo, OFW ka. Kudkud ka ng kubeta, saing, luto, laba, plancha, alaga ng anak, pakain ng amo, maglinis ng bahay. Tapos, pag di-off mo, lalabas ka, iiyak-iyak ka doon sa plaza kasi si Digong nakulong. Putang ina, nag-di-off ka na nga lang kasi stress ka sa trabaho. Tapos pupunta ka sa plaza, maki-attend ka sa rally. Ini-stress mo yung sarili mo. Totoo yan, mga kababayan. Imagine ninyo, OFW ka. Buong isang linggo, 6 na araw, pagod ka sa trabaho. Laba, luto, bantay bata, kudkud kubeta, pakain sa amo, mamili ng kakainin, mangumpra sa palengke. Tapos pag di-off mo, aattend ka ng rally at sisigaw ka, Tay,
Putang ina mo, Marcos! Yeah? Putang ina mo! Pinakulong mo si Tatay Digong, pinakidnap mo! Yeah? Putang ina mo, stress ka na sa trabaho, nag-i-stress ka pa kay Digong. Dapat inaatake ka dyan sa puso. Yeah? Kapag nasaktan ka dyan, bigla kang nahimatay, do you think pupuntahan ka ni Digong? Putang ina. Diba? Most of the DDS, the immoral, want to kill the addict. Ay, dako. Pero sa bagay, mahirap nga naman kontrahin kapag bubo. Diba? Mahirap kontrahin kapag bubo. Yan na talaga ang nakasanayan nila, mga kababayan. Sila na yan eh. Ano pa pag magawa natin? Mga kababayan?